25 muna. 25. Sa mga kababaihan, sabay-bayan niyo po ha. Sabay kayo ha. Kababaihan, sabay po kayo. Ilan kayo dyan? 4 lang kayo? Animak, sabi siya. Okay, o ani. Okay, page 25. Yung mga merong sabayan niyo po ako. Yan, page 25. Ano title? May magagawa pa ba? Ano sa palagay niyo? May magagawa pa ba? Meron. Okay, tignan natin. Okay, basahin natin sabay-sabay. Kamatayan, pagtanda, AIDS, cancer, at iba pang walang lunas na sakit. May magagawa pa ba tayo para mapigilan ang mga ito? Anumang kayamanan o kakayahan sa ibabaw ng mundo ay hindi kayang lunasan ang kamandag ng dulot ng mga bagay na ito. Marami na ang nagsikap at sumubok ngunit walang nagtagumpay. Sa aspetong espiritual, meron din kamatayan at sakit na anumang gawin ng tao ay hindi maaari mabigyan ng lunas. Nakakatakot ang kalagayan ng taong naiwalay sa Diyos. Ay babalik ba ng mabuting gawa ang relasyon ng Diyos at ng tao? Sino ang makapagpapabalik ng maayos na relasyon ng Diyos at ng tao? Okay, page 26. Meron 4 na study rito mga Bible verses ha. Sige, Marcos 7 verse 6 to 7. Tamang-tama ang inayag ni Isaiah tungkol sa inyo na mapagkunwari. Ayon sa kanyang isinulat, sinabi ng Diyos na ginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi lamang. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Kaya walang kaguluhan ang kanilang pagsamba sa akin, sapagkat ang kanilang tinuturo ay mga utos lamang ng mga tao. Efeso 2:8 hanggang 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas na kayo'y nanampalataya kay Kristo. Ito'y kaloob sa inyo ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuting ninyong gawa, upang wala may pagmalaki ang sinuman. Tito chapter 3 verse 5 to 7. Okay, Tito chapter 3 verse 5 to 7. Iniligtas na tayo, hindi ayon sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas na tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo na nagbugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyaya ay maituturing tayo matuwid at makamtan ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Roma 3:23 to 24. Salamat sapagkat ang lahat ay nagkasala at naging hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tumubo sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Amen? Okay. So lahat ng ito ng mga talata ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa ang tao ay nagkasala. Ngayon, ang tao ay gumagawa ng paraan para sa kanyang sariling gawa. Ang tanong, yung ba ay sapat para tayo ay mapatawad at maligtas? Kaya dito sa 4 na binasa natin, dito rin manggagaling yung sagot sa karamihan ng mga tanong. Okay, nandyan yung mga tanong. Mga babae, okay lang po kayo? Number 1, ano yung tanong? Bakit nawawalan ng kabuluhan ang pagsamba? Bakit nawawalan ng kabuluhan ng pagsamba? Andyan lang yan. Bakit nawawalan ng kabuluhan ng pagsamba? Ha? Dahil sa pagkukunwari daw, sabi ni ano? Dahil sa maling gawa. Andito lang po, may mga nandito dahil sa maling gawa. Dito lang. Tignan natin. Andito lang ang masagot. Sa Ano Marcos ba ang 7. masagot? Ano sa palagay ninyo? Para matuto tayo tumingin sa konteksto ng binabasa natin. Bakit? Ano? Sapagkat utos lang ng mga tao ang sinusunod. Okay, tama.
sapagkat ang tinuturo ay utos lang ng tao kung paano sumamba. Mga kapatid, ang pagsamba po dapat ay nanggagaling ang instruction sa utos ng Diyos. Nasa Biblia naman po yun. Kung titignan natin, sabi sa John chapter 4, verse 23 to 24, ang Diyos ay Espiritu at ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu na katotohanan dahil yun ang tunay na sumasamba sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Hinahanap ng Diyos ang mga tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. So ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na sumasamba. Siya ang nakakaalam. Siya ang kaya mag-evaluate kung ano ang tamang pagsamba. Yun totoo dahil galing sa puso, nakikita tayo ng Diyos. Nalalaman ng Diyos kung ano yung tunay na turo at tunay na pagsamba na nararapat sa Kanya. May mga turo ng tao pero dapat nakabatay sa kasulatan. Diba nabansin niyo sa verse sa Marcos chapter 7 verse 7? Basahin lang natin ulit, no? Yung una natin binasa, tamang-tama ang inihayag na Isaiah tungkol sa inyo na mapagkunwari. Ayon sa kanyang sinulat, sinabi ng Diyos na ginagalang ako ng mga taong to sa kanilang mga labi lamang. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Kaya walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin sapagkat ang kanilang mga tinuturo ay mga utos lamang ng mga tao. Nakikita ng Diyos, yung puso natin, nakikita ng Diyos kung totoong sumasamba tayo sa Panginoon. Nakatingin ng Diyos saan? Sa puso. Ang Diyos ay nakatingin sa puso, mga kapatid. Hindi natin alam ang nilalaman ng puso ng kapwa ninyo. Hindi alam, walang sino man nakakaalam na kung ano laman ng puso natin, kung ano yung tunay ng pagsamba. Tangi ang Diyos lang. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing mali ang turo ng tao, basta ang turo ng tao ay binasa ang kasulatan, nakabatay sa kasulatan kung ano ang dapat sambahin sa tamang paraan na gusto ng Panginoon. Amen? Pangalawang tanong, ano ang hindi nakapagliligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Sa lalaki naman, kanina sinagot ng mga babae, ano yung sa palagay nyo, ano ang hindi nakakapagligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Andito lang yung mga nasa binasa natin. Brad, Dahil sa biyaya ng Diyos. ano yung bagay na hindi nakakapagligtas sa tao mula sa puot ng Diyos, yung galit ng Diyos, na narito lang naman. Kasalanan. Mga kapatid, kayo mga tatay kayo, di po ba? Ang Diyos natin, tatay din natin, di ba? Kayo ba natutuwa pag nagkakasala mga anak ninyo? Sinasabi niyo ba, okay ang anak, sige, pagpatuloy mo pa yung kasalanan mo, natutuwa mo ba kayo? Anong ginagawa? Minsan, napapalo, dinidisiplina. Ayaw ninyo yun eh. Sa Diyos, ayaw din lalo ng Panginoon na tayo ay mapapahamak kapag tayo ay nagkakasala. Napupuot ang Diyos. Kayo po ba, natutuwa o napupuot pag nagkakasala anak ninyo? Napupuot, nagagalit kayo. Ganon din sa mga kababaihan na mga may anak, na may mga pamilya. So ang kasalanan ng tao ang dahilan kung bakit hindi maliligtas ang tao dahil napupuot ang Diyos. Okay, number 3, tanong. Sa inyong pagkaunawa sa mga talata, dito binasa natin, bakit hindi maaaring makapagligtas sa tao ang kanyang mabubuting gawa? Ano sa palagay po ninyo? Dahil sa awa ng Diyos. Ulitin ko yung tanong ha. Sa inyong pagkaunawa sa mga talata, bakit hindi maaaring makapagligtas sa tao ang kanyang mabubuting gawa? Ibig sabihin, kahit gumagawa ka ng mabuti, religyoso ka, sumasamba ka sa Panginoon, halimbawa, at ang naglilingkod ka sa church, kung tawagin religyoso. Pero sinasabi kanina, sa Efeso 2, verse 8 to 9, na hindi sa gawa ng tao eh. Sa biyaya ng Diyos tayo ay naliligtas. So bakit ang gawa ng tao ay parang sa tingin ninyo ay nabaliwala sa paningin ng Panginoon? Bakit po?
Ha? Walang pananampalataya. Pwede mo tayong gumawa, maglingkod sa Diyos, pero ang pinagbabatayan ay pananampalataya sa Diyos. Nananampalataya ka, o kaya nananalig ka, na pagsisihan mo kasalanan mo, napuspos ka ng banal na Espiritu, kaya ka gumagawa ng mabubuting gawa. Pero kung gumagawa ka para maligtas, ay yun ay hindi mangyayari. Dahil nga sinasabi ni Pablo, Apostol Pablo, basahin ko lang po, Efeso 2, verse 89. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo naligtas nang kayo'y nananampalataya kay Jesus, kay Kristo. Ito'y kaloob sa inyo ng Diyos, hindi mula sa inyo, kundi ito'y nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang may pagmamalaki ang sinuman. Ulitin ko hindi mula sa inyo, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang may pagmalaki ang sinuman. Okay? Sa kaya nga ang mga mabubuting gawa, pwede manggaling ito batay sa pananampalataya at kapuspusan ng banal na Espiritu. Pero kung walang kapuspusan ng banal na Espiritu, kahit ano mabubuting gawa ninyo o mabubuting gawa natin, hindi makakapagligtas sa atin sa harapan ng Panginoon. Ganun din nakalagay sa Tito chapter 3 verse 5 to 7. Iniligtas niya tayo, hindi ayon sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen? Okay, number 4. Sino ang makapagbibigay ng kaligtasan? Sino? Diyos! Ang Diyos? Ang Diyos lang ba? Babae? Andito rin yan, ha? Yeso Cristo. Saan ba tayo? Maganda, mabasa natin. Upang sa kanyang biyaya. Ang Diyos at si Kristo, saan natin nakikita? Titus. Tama, Tito. Tito, okay, basahin rin natin. Iligtasan tayo, hindi ayon sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iligtasan tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagugas sa atin ang nagbigay ng bagong buhay. Kasaganang binigay sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni Yesu Cristo na tagapagligtas. Amen. Ibig sabihin, nagbabasa kayo, no? Salamat. Andito lang naman yung mga sagot. Andito lang din yung mga pwede nating sabihin. Dahil ito ay isang katotohanan ng kwento. Hindi po ito comics. Alam niyo yung comics? Hindi na muna yung comics. Karamihan ng mga comics, totoo ba yun? Kwento, katang-isip yun. Ang Biblia po ay isang kwento na naganap na. Tapos na pong maganap. Kaya ito po ay facts, kung tawagin ay katotohanan. Okay, number ano na? 5. Sa paanong paraan tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan? Sa paanong paraan? Kanina, binanggit sa pamamagitan ng awa. Ano pa? Anong paraan? Anong paraan? Anong paraan? Mga kalalakihan? Pamamagitan. Ha? Pamamagitan ng pananampalataya. Ano? Pananampalataya. Hindi, mali. Dahil sa? Pananampalataya. Nandito yung sagot eh. Wala namang Andito rin sagot, sabi ni Sister Sally. Andito lang din yung sagot. Pamamagitan ng Espiritu Santo. pwede. Pamamagitan ng Espiritu Santo? Ano pa? Ano ang paraan? Ng awa. Ha? Una sa awa, tama po yun. Pero mga kapatid, hindi nabanggit dito, no? Pero binabanggit lang dito, no? Ibinigay ang Holy Spirit sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Si Cristo ang tagapagligtas. Pero ano bang ginawa ni Jesus? Siya ay namatay at muli nabuhay. Ang kanyang kamatayan ang naging batayan. Ang kamatayan ni Jesus ang nagbayad sa ating kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, ang lahat ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay dapat mamamatay sa kasalanan.
Kumbaga sa panahon ngayon, kung tingin natin panahon natin, halimbawa, pag sinabi ng Panginoon may death penalty, lahat ng tao nagkasala ay may death penalty. So hindi titignan kung sino nagnakaw, hindi titignan kung sino nag-drugs, kung sino ang hold up, kasi lahat ay nagkasala. Amen? Lahat ay mamamatay. Ibig sabihin, lahat ay pupunta sa death penalty. Kaya lang, imbis na tayo, si Kristo ang dumating, nagkatawang tao upang siya na lang ang mamatay bilang katubusan sa ating mga nagawang kasalanan. Amen? Malalim na kasalanan, magaan na kasalanan, mabigat na kasalanan, mababaw na kasalanan. Lahat ng uri ng kasalanan na labag sa paningin ng Diyos at labag sa kautusan ay kasalanan. Sa batas ng tao, mayroong tinatawag na mayroong sumatan sa batas ng tao kung ano yung kasalanan na pwede kang makulong. Ulitin ko po sa batas ng tao, mayroong kasalanan na pwede mo ikulong. Halimbawa, bawal yung drugs. Bawal ba yung sugal sa kalye? Oo, bawal din yun. Okay, ano ba? Yung umiinom ka sa loob ng bahay, bawal ba yun? Hindi, di ba? Yung umiinom ka lang ang sinasabi ko umiinom hindi nanggugulo. Umiinom ng alak ang tinutukoy ko, no? Hindi yun bawal sa batas, umiinom ka lang ng beer o alak. Bawal ba yun? Yan. Sa batas, hindi. Pero sa Diyos, para sa Kanya masama na yun. Kasalanan na yun. Bakit sinasaktan mo yung sarili mo Eh sabi ng John, 1 Corinthians 3:16, our body is the temple of the Holy Spirit. Igagalang din natin ang katawan natin. Iingatan natin, huwag natin sasaktan, huwag natin lalagyan lagi ng mga bisyo na nakakasakit ng ating mga kagustuhan. Amen? Hello, hello. Okay. Hello, hello. Sound check na lang. Sana, nagpunto po yan. Hello, hello. Hello. Sound. Sound. Hello. Sound. Hello. Okay. Hello. Ano ba? Sa kamatayan ni Kristo, bagamat nababanggit naman dito si Kristo, binigay ang Holy Spirit sa pamamagitan ni Jesus. Pang-anim na tanong. Hello. Anong pang-anim na tanong, mga kababaihan? Ano maaari natin gawin upang makantang ang kaligtasan? Ano ang maaari natin gawin upang makamtan ang kaligtasan? Ano yung pwede natin gawin para matanggap natin ang kaligtasan? Manampalataya. John 3:16, ano sabi? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ang ibinigay ang bugtong na anak at ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapaparusahan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So una, binabanggitan yung faith. Okay, meron pa, may mas malalim pa sa faith. Anong maaari natin gawin upang makamtan ng kaligtasan? Wala sa kanya? Okay, naniwala sa Panginoon, tama naman yun. Ano ba? Upang sa kanyang biyaya, may tutunin tayong matuwid at Ano makasama na? ng buhay. Sumamba ng buong puso at kaluluwa. Ano pa, mga kapatid? Ang sabi rin, mga kapatid, no, sa Gawa chapter 2 or chapter 2 verse 38, ano nakalagay dyan? Meron Bible dyan? Wait lang po. Gawa chapter 2 verse 38. Yung 38, anong binanggit dyan? Okay, basahin ko lang Sumagot si Pedro, ang sabi, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan magsisiri sa kasalanan at tumalikod.
Mga kapatid, marami nagsisisi sa kasalanan. Kayo po ba nagsisisi? Ito ba yun? Pero, kasunod ang pagsisisi, yung pagtalikod sa kasalanan. Kayo po ba ito mga talikod? Kaya lang, nasa loob kayo, kaya talagang nakatalikod kayo sa kasalanan. Paano kung nasa laya kayo? Babalik na ulit. Yun lang ang problema natin. Kaya kailangan ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon may kalakip na pagtalikod. Iiwas ka na gumawa ng kasalanan. At kapag ikaw ay umiwas na, sigurado isang beses ka lang makakapasok. Bakit ang iba ay 2 beses, 3 beses? Bakit po? Bakit? Dahil hindi po tinatalikuran. Lagi lang tayo nagsisisi. Tama ba yun o correct? Hindi nyo maintindihan kung tama o correct na. Pareho lang ba? Pareho lang? Kaya mga kapatid, tama lang na dapat tama, magsisi sa kasalanan. Pero pangalawa, tumalikod sa kasalanan. So kanina, yung tanong, ano ang maaari natin gawin upang makamtan ng kaligtasan, manampalataya, sumamba sa Panginoon, sa Espiritu ng katotohanan. Siyempre, dapat magsisi sa kasalanan at tumalikod at mamuhay na may katapatan sa Diyos. Amen? Amen. Kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. Maging tapat tayo sa Panginoon. Yung natatakot tayo magkasala, natatakot tayo gumawa ng mali, natatakot tayong pumasok ulit sa loob ng lugar na ito. Ang iba kasi talagang hindi na natatakot eh. Kaya nga, yun ang mahirap, yung hindi na ka na marunong matakot. Okay, pag-isipan natin, number 7. Ito po, tanong. Ano yung tanong? Number 7? Number 7, ano yung tanong dyan? Kung ginagawa natin ang mga gawain sa simbahan upang maligtas, number 7 dito. Page 27. Yun, magandang tanong. Kung ginagawa natin ang mga gawain sa simbahan upang maligtas o paglilingkod, matutuwa kaya ang Diyos? Ano sa palagay nyo, ha? Tutuwa? Hindi. Gawain sa simbahan to, ha? Gawain sa simbahan, Para ha? maligtas ka. Matutuwa kaya ang Napag-aralan na kanina, di ba? Ibig sabihin, gawain to eh. Paano ka Batayan na ba? maliligtas? Batayan na ba? Hindi Yan, sa halimbawa, sarili mong gawa. maglilinis ka ng church bago ka magkaroon ng service. Masasabi mo ba, ligtas ako kasi naglilinis ako ng church. Masasabi ba, ligtas ka? O kaya, tutulong ako. Magtatrabaho ako, hindi ako sisingil. Libre. Tapos pwede na ba sabihin na maliligtas na ako dahil gumawa ako sa simbahan? Ha? Hindi. Halimbawa, masasabi natin, gagawa ko ng mga gawain, ng mga ritual, ng mga bagay-bagay na halimbawa, mag-pray ako, mag-rosary ako, mag-nonobina ako, masasabi na ba natin ligtas na tayo? Hindi po. Hindi. Maliwanag yung Biblia, nabanggit kanina, na ang kaligtasan ay si Kristo ang pinanggalingan. Kahit tayo nagpe-pray, hindi natin masabing ligtas na tayo kahit tayo araw-araw nagpe-pray sa simbahan. Hindi po. Meron din sinasabi ang Panginoon dyan. Mateo 7, verse 21 to 23. Tingnan natin ha, basahin natin. Mateo 7. Lahat kasi tayo tumatawag ng Panginoon. Lahat ay tumatawag ng Diyos. At verse ano to po? Verse 21, Mateo 7, 21 to 23. Okay, basahin ko lang ha. Sabi rito, Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng nananalangin, Panginoon, Panginoon, hindi lahat na nagpe-praise, nagpupuri, na ginagamit ang Panginoon ng Panginoon. Panginoong Jesus, Panginoong Kristo, o anumang Panginoon, ano man ang pangalan ng Panginoon na ginagamit, ang sabi nito ay hindi lahat
ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. May example si Jesus. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan, halimbawa, in the name of Jesus, ay nangaral kami, may magsasabi doon, nagpalayas kami ng mga demonyo, gumawa ng mga himala, ngunit ang sabi ni Jesus, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, pag gumagawa ka ng kabutihan, gumagawa ka ng mabuting bagay, naglilingkod ka sa church, pero meron kang ginagawang kasalanan, saan magbabatay ang Panginoon? Sa mabuti ba o sa kasalanan? Mabuti! Ulitin ko ha, saan magbabatay ang Panginoon para maligtas ka? Gumagawa ka ng masama. Gumagawa ka rin ng mabuti. Saan magbabatay ang Panginoon pagdating sa paghuhukom? Sa kasalanan! Sa kasalanan. Kasi sinabi nga doon sa binasa ko hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, maliligtas. Meron pa nga doon sinasabi ni Jesus, meron daw nangangaral, naghihimala, nakasalo si Kristo. Pero bakit sila ay hindi maliligtas? Sabi ni Jesus, kasi gumagawa ng masama. Gumagawa ng masama. Mga kapatid, kahit pa ho pastor, kahit pa ho deacon, kahit pa ho pare, naglilingkod sa Panginoon. Pero kung inahaluan ang kasalanan ng kanyang paglilingkod, itinatago, iniluhin niya, makakatulan yun ng Panginoon. Amen? Amen! Walang naitatago sa harapan ng Diyos. Makakatulan po lahat. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Panginoon, maging tapat po tayo sa Panginoon. Umiwas sa kasalanan. Kaya yung mga pastor, katulad namin, talagang dapat mag-ingat. Amen? Amen! Lalo na kami ang nangangaral, nagsishare, talagang dapat mag-ingat. At humingi kami ng gabay ng banal na Espiritu para patuloy na ingatan ng Diyos. Dahil di naman kami perfecto, natutok sa rin, tao lang din. Di ba? Minsan binabanggit, tao lang din. Merong katawan, may physical, pero hinihingi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ang salitang tao lamang ay maging makapangyarihan o kaya ay magkaroon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang matalo at madaig ang mga tukso ng buhay. Amen? Amen! Hindi makapangyarihan ha, kundi yung banal na Espiritu makapangyarihan. Okay. So, number 7, yung tanong ulit. Kung ginagawa natin ang mga gawain sa simbahan upang maligtas, matitiwa kayang Diyos? Siguro basahin natin yung nakalagay dito. Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Basahin natin ulit. Nandito lang po. Dito lang sa kaliwa. Efeso 2 verse 8 to 9. Sabay tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas ng kayo'y nanampalataya kay Kristo. Ito'y kaloob sa inyo ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mga buti ninyong gawa upang walang may pagmalaki ang sinuman. Okay. Number 8, last na po. Ano ang pagkakaunawa o sa salitang pananampalataya? Kanina dito sa mga babae may nagsalitang pananampalataya. Ano pagkakaunawa ninyo is sa salitang pananampalataya? Kayo po, Kabrad. Kabrad, anong nampalataya? Paniniwala! Galing sa puso? Nalig! Wala. Kabrad, ikaw, masipag ka sumagot dati. Ano ang pagkakaunawa mo sa salitang pananampalataya? Pananampalataya sa Panginoon. Kayo po dyan, ano po ang masabi mo? Pangunawa. Pinagalang! Ha? Yung salitang pananampalataya. Pagtitiwala, ano pa yung sinabi mo kanina? Pananalig. Pananampalataya, pananalig.
Sumasandal ka sa Kanya, sa Panginoon. Nagtitiwala. Alam mo yung titiwala? Okay. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay napakahalaga. Una-una, hindi natin nakikita ang Diyos. Kahit si Kristo, hindi natin nakikita. Nagbabatay lang tayo sa banal na Espiritu at ang kasulatan. Alam niyo po ba na ang Biblia po at ang banal na Espiritu ay sapat na para mabuhay po tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen! Ulitin ko po ang banal na kasulatan, Bible, at ang banal na Espiritu ay sapat na para tayo mabuhay sa totoong pananampalataya kay Jesus. Sapat na po yun. Ang banal na Espiritu ay